So, ito magiging unang episode ng contents ko as neo-catechumenal way, at the same time youth and a parish youth leader. So, if isa ka sa mga youth din na nagtataka ka or naku-curious or maybe not, itong video na to, sa mga episodes na ganito, makikita mo yung POV or mga ginagawa ng isang parish youth leader, at the same time mga youth dito sa amin, para mabigyan ka ng halimbawa or para mas malaman mo kung paano gumagalaw, paano mag-isip, paano yung mga activities na ginagawa namin, and hopefully ma-inspire ka sa paghanap kay Kristo sa buhay mo. Kaya naisipan kong ito yung umpisahan kasi yung week na to from September 6 to September 14 is my most busy week so far in this year. Kasi ang daming mga activities na dumaan sa calendar ko, as in dami. Almost walang pahinga, may pahinga man sa oras, pero may mga pinaglalaanan din ako. Kasi yung mga babanggitin kong mga activities dito is all related lang sa pag-serve ko sa parish as a parish youth leader, and at the same time pagiging neo-catechumenal way ko. On my business side, tsaka sa my personal life, iba din. Paano ko nasabing ito yung pinaka mabigat or pinaka busy week ko so far sa year na to is because bigat ng obligasyon na ginagampanan ko. Kasi before, earlier na nagsimula yung year, hindi pa naman ako isang parish youth leader. So, for the context lang, para mabigyan kayo ng konteksto, yung hierarchy dito or structure ng position or obligations is PYC or Parish Youth Coordinator, tapos PYL. Pero sa understanding ko, mas mataas pa din yung PYC compared sa PYL. Kasi yung responsibilities namin is iba. Yung Parish Youth Coordinator namin is intended siya or mas heavy sa kanya or mas obliged siya na gawin yung mga outside the parish na mga meetings or collaborations or coordinations. Basta outside sa parish namin, yung POAC yung bahala dyan na makikoordinate, makipag-usap doon kung ano yung magandang gawin, mga ganito ganyan. Basta sa meeting nila, siya yung bahala doon. Tapos, siya yung magdadala ng information doon papunta sa parish namin. So basically, ipapasa niya sa akin yung lahat ng mga na-acquire niya information, ng mga news or mga ganap, para ako as a parish youth leader is ako na yung magdi-disseminate sa mga officers din namin or sa council namin dito sa parish na namin. Inside the parish, more of the heavy task is nasa parish youth leader. Outside collaboration, more of the PYC. But na totally na sa kanya lang lahat. Kasi may mga instances na may mga malalaking event na outside the parish, like diocesan level, youth camps, mga ganyan. Kaming dalawa na yan yung mag-handle. Outside the parish, communicate, PYC. Inside the parish, mag-lead lahat ng meetings, ma-make sure yung mga activities na pag-usapan sa diocesan level, ma-implement dito sa amin sa parish, sa akin or sa PYL na nakasalalay. And responsibility niya yun. Proceed tayo sa mga activities na gusto kong i-share sa inyo kasi nabigatan ako at saka gusto kong ma-share sa inyo para mabigyan kayo ng idea. Una nyo dyan is sa September 5, sige sama na lang natin, preparation for the September 6. Kasi September 6, may berhen sa barangay na umiikot sa barangay namin. Yung schedule namin is September 6, kami na yung mag-receive sa chapel namin dito sa barangay namin. September 5, whole afternoon yan, gumagawa kami ng mga flaglets na para gagamitin ng mga bata or gagamitin ng mga tao mag-aabang doon kay Maria na pag-receive namin, parang welcome sa kanya na pagdating niya sa barangay namin, yun yung gagamitin namin. Tapos, yun na nga, proceed tayo sa September 6, whole morning noon, naalay namin dun sa activity na yun kasi pag-receive namin sa barangay, may talk pa nangyari na medyo mahaba din. Tapos, syempre, rosary, ganyan. So, basically, whole morning ko is na-cover ng activity na yun. Sa afternoon, part na yun sa ibang buhay ko. So, proceed tayo sa
Sunday, September 7. Dito, nagkaroon kami ng meeting. Hindi ako nakattend sa mass. Oo, required talaga sa mga Christians na magsimba. Pero may mga battles tayo na minsan di natin na-overcome and hindi ko kinakayayanan. I fully admit yan. Alam ni God yan na may mga pinagdadaanan ako. So, you can judge me but hopefully you won't kasi magkakasala kayo. Wag na. Proceed tayo sa afternoon. Yung sa September 7 na yan, may schedule kaming meeting. Yung na-meetingan namin is about care for creation kasi yung September parang month of love for creation or care for creation month siya. So, hindi kami nakapag-meeting prior sa August para maka-activity kagad kami pagpasok ng September 1. So, nag-proceed kami sa September 7 na meeting na. So, dun pag-usapan namin yung mga activities na pwede namin i-implement sa tulong ng information din namin sa ibang parish sa pamamagitan ng PYC namin. Doon nakapag-brainstorm kami sa kung anong mga dapat gawin, anong mga dapat gayahin na mga magandang gawain sa ibang mga parishes na gusto namin din ma-apply dito sa amin. Dahil sa natitirang oras namin na nawalan kami ng isang week, tapos yung sa September 27, 28 pa namin is for anniversary ng parish namin. So, automatic, pati yung September 28 niyan, hindi na namin kayang ma-accommodate yan or maglagay pa kami ng separate na activity intended for the youth only kasi heavy na siya, super heavy na siya kasi marami kaming mga task din na gagawin na inassign sa amin sa parish pastoral council namin na gagampanan namin para yung anniversary namin is ma-delegate yung mga task na para maging successful yung whole day activity. Yung natitira sa amin is 2 weeks na lang. 2 Saturdays and 2 Sundays. Yung natitira is yung sa September 13 and September 14, September 20 and September 21. Naisip namin na utilize na lang yun since nawala na kami ng isang week bago kami nag-meeting. So why not magamit na lang namin yun. Na-meetingan namin na mag-clean up drive kami. Tsaka mag-tree planting. Eto na. Dito na yung nagiging fun part. Yun na yun na pag-usapan. Tapos pag-uwian, kinabukasan, Monday na. Basically, walang nangyari na galaw or sa akin personally, wala akong may ginalaw or inactions towards sa namitingan kasi parang na full attentive ako sa work and personal matters ko outside sa pag-service. Wala akong masyado munang ginalaw, parang pahinga ko din at saka focus muna sa business. Pero may nangyari din sa part sa pagiging Neo Catechumenal Way ko. Doon nag-prepare kami para sa word celebration namin. Bigyan ko lang kayo ng konting context sa kung paano gumagalaw yung Neo Catechumenal Way sa Roman Catholic is may 3 major celebrations kami na kailangan naming ma-attend or magawa sa whole month. Yung Word Celebration, Eucharist Celebration, and Convivence. Lahat ng yun may preparation din bago yung day of celebration. Monday, dun kami nagkaroon ng Word Celebration. Sa ngayon, yun lang yung maiano ko sa Neo, sa preparation namin. Basta nag-prepare kami for Wednesday na celebration namin. Yun lang yung nangyari sa Monday ko. Tuesday, dito na. Pagtanto ko na parang yung mga task na diniligate ng client sa business sa Monday, medyo naalam ko na. May mga time na ako na alam kung wala akong gagawin. Doon ko na sinisingit-singit yung mga ibang gawain na kailangan ma-start na ASAP. So, nag-take na ako ng action para mag-communicate for the cleanup drive sa Saturday. Doon, minessage ko na yung host barangay, yung barangay Veriato, na kung okay na ba. Sabi niya, okay na daw. Naki-coordinate niya siya sa SK chairman nila, which is good. Pumayag naman yung SK chairman nila. Goods yun, goods. Wednesday. Dito, parang medyo mabigat to para sa akin kasi Wednesday may heavy activity ako sa spiritual. Yung word celebration namin medyo heavy siya. So, dito siya nag-take place. Yun yung parang schedule namin. Wednesday kami mag-word celebration. Tapos, prior to that, kasi gabi yung celebration namin, naipag-communicate na din ako sa Department of Agriculture namin sa posibleng
makahingi kami ng mga transplantable seeds for our tree planting activity sa Sunday. Kasi naisip ko na kailangan ASAP din to, na medyo malayo pa. Kasi alam naman gumagalaw yung government, hindi pwedeng biglaan. Pero kahit ganon na Wednesday, feeling ko biglaan pa din yun eh. Kasi hindi na isang week yung preparation. Pero good thing is mabait naman yung Department of Agriculture head dito sa amin, na youth naman siya, wala naman siyang problema. Pero yung sinabi niya sa amin is communicate kami dun sa MENO or sa Municipal Environment and Natural Resources Office, na dun daw kami maghingi. So pumunta kami dun sa kinabukasan na. Tapos cut muna natin dun, focus muna tayo sa Wednesday. Tapos sa the rest of the day, nakipag-communicate na din ako sa magiging host na barangay sa pag-tree planting namin, which is sa Namitingan is dito sa barangay namin, sa Barangay Alegria. But unfortunately, nung nakipag-communicate ako, nakipag-coordinate ako sa SK chairman namin, willing naman siya, kaso lang nagkataon na may schedule siyang flight or travel sa Cebu. Kaya di siya makaka-present or makaka-join sa actual activity if ever na dito gaganapin. So, sabi ko sa kanya, okay, sige po, Chair, salamat sa support. Try na lang namin sa iba since cluster naman yung barangay na pinag-activityhan namin. 3 barangay sana. Tapos, nang napag-isipan namin is dito. So, yung Seven Hills, Barangay Balite, Barangay Alegria. So, nag-try ako mag-top dito sa Barangay Balite sa SK chairman nila if okay siya, willing siyang tumanggap sa activity. Okay naman si SK na yun nga, dun mag-tree planting. Binigyan niya kami ng site na pwede naming tamnan. Kaya yun, good thing yun. Proceed tayo sa Thursday. Sa Thursday, dito na ma-heavy din, masasabi natin. Kasi yung request letter, wala akong idea kung paano gawin yun. Anong request letter? Yun yung sinabi sa akin ng DOA head na dadalhin daw namin na letter. Kasi alam naman natin sa government, may mga form yan or mga letter dyan na kailangan isubmit para maaprubahan. Kailangan nila ng documentations or papers na nagpapatunay na talagang legit, na hindi walang halaga lang yung mga transactions kahit ano man yan. That day, gumawa ko sa Thursday ng request form. Tapos pina-check ko din sa POAC namin. Hiningi ko signature niya. Tapos pinamahan ko na din. Tapos pumunta ako dun sa MENRO, sa mismong office na sinabi sa akin ng DOA head. Tapos pagka-visit ko dun, sadly wala yung head dun, si Engineer Ulitan. Hindi ko naabutan or hindi siguro nag-duty kasi may ginawa. So yung mga nakausap ko dun is yung staff lang. Yung pinahayag ko yung adhikain namin sa activity namin, ganito ganyan, sinabi ko sa kanila. Tapos yung advice nila sa akin is puntahan ko na lang daw si engineer dun sa nila, sa bahay mismo nila, para mas masiguro at saka mabigyan kami ng advice at clear visual sa kung anong dapat mga precautionary measures na di namin alam sa pag-tree planting. Kasi siya yung parang DNR head ata. Di ko lang sure na siya yung parang environment head sa municipality namin. So, yun yung advice nila. And hindi nila pinaiwan yung letter. Sabi nila, mas better na si engineer daw yung bigyan ko. So, pinuwi ko yung letter. Mali din kasi yung address doon. Naka-address yun sa Department of Agriculture head. So, mali pala. Dapat dun pala sa DNR head. So, okay lang yun. Fast forward, patapos ang araw is nag-prepare din kami for the Eucharist celebration namin na nakaschedule sa September 13. So, that day, September 11 pala. Dun kami nag-prepare din sa NEO din to. So, heavy din na ma-acquire yung mga readings doon. So, yun yung basically nangyari sa Thursday ko. Friday, sobrang daming nangyari. Sobrang daming nangyari. Una is, nag-visit ako sa convent. Pumunta ako sa convento para ma-sure si Father na ma-remind siya. May Eucharist schedule kami sa Neo Catechumenal Way this coming Saturday. Kahit nakalagay na dun sa calendar of schedule ni Father, gusto pa din namin na talagang direct si Father pag
kausap para mas firm yung confirmation na matatanggap ng mga kasama namin sa community na mag-attend sila sa during the celebration. And pati si Father mismo, mas ma-inform siya na talagang willing kami na magkaroon ng Eucharist. That day din, nag-visit ako sa bahay ng DNR heads dito sa municipality namin. Pumunta ako sa bahay nila kasi akala ko matagal pa siya papasok. Kaya akala ko maabutan ko pa din si engineer dun sa bahay nila kasi hindi pa naman alas 9 nun. So pagpunta ko dun, hindi ko siya nabutan. Nagulat ako. Sabi ko, grabe, ang aga na engineer, hindi ko siya nabutan. Ang aga niya pumasok. So yun, bumalik na naman ako sa Menro dun sa municipality namin para makausap siya personally and hopefully makita ko na siya na talagang makapag-usap kami ng diretsahan. Successfully, naabutan ko siya doon. Tapos kinausap niya ako ng maayos, binigyan niya ako ng mga advices sa kung anong dapat gawin sa pag-tree planting, kung saan dapat magtanim, ganun. Pero sadly, yung main goal na makahingi kami ng mga transplantable seeds is hindi namin na-achieve. Kasi yung mga seedlings nila doon, limited lang. Tsaka nakalaan na sa talagang calendar nila sa paparating na International Environmental Day ata. Di ko lang maalala kung ano talaga yung activity nila. Pero international parang environment na related na activity. So magti-tree planting din daw sila. Yung mga seedlings doon, ilan lang, yun lang daw yung magagamit nila. So wala silang extra na pwedeng mabigay sa amin. Yung advice nila is mag-request kami sa DNR mismo sa Northern Samar para makahingi kami. Kasi doon daw panigurado madaming mga extra doon at saka madami daw ready to transplant na ng mga seeds na pwedeng mahingi. Mag-request lang daw kami ng letter doon. Pero yung ending wala din. May tao kaming nasuyo doon na para makipag-usap or makipag-communicate na hopefully mabigyan kami ng seedlings. Kaso nga, sobrang daming dadaanan daw ng request letter namin. Kaya sabi ko, malabo na. Friday na ngayon. Tapos, sa Sunday na natin gagamitin. Saturday, wala din mga work yung government. Tapos sabi ko, malabo na to. Nawala na ako ng pag-asa. To tell you honestly guys. PYL, nawala na ako ng pag-asa. Pero yun nga, kinausap ko yung PYC namin. Sabi ko, PYC, paano ba to? Hindi na lang natin gagawin, ganito, ganyan. Pero sabi niya, wag daw, parang initiative na lang natin na maghanap ng mga kahit anong transplantable seeds na makita natin sa sulok-sulok na pwede nating iligtas na yun lang yung gagamitin natin na pang transplant dun sa area na pagtatransplantan namin. Tapos, update na naman ako sa SK chairman sa Balite, sa host barangay para update siya na kung ano yung mga transplantable plants, transplantable trees na itatanim namin. Tapos goods na siya, na-inform na siya na ganito yung mangyayari na wala kami nahingi sa DNR sa Northern Samar. So, yun, accepted na yun. Tapos, after nyan, heavy din kasi naulan. Tapos yung activity na hinahanapan ko ng solusyon is yung paghanap ng drums for paghatid sa kinabukasan sa barangay papunta na sa parish namin. So kami kasi yung last na barangay bago namin mahatid yung sa barangay sa parish mismo. So yun, mabigat din kasi yung barangay hall namin medyo malayo sa chapel namin. Tapos naulan pa. Tapos yung mga drummers pa, although yung kapatid ng jowa ko is yun yung isa sa mga drummers, pero yung isa wala. Tapos di pa namin alam kung magkukuha pa kami ng ibang drummers na para magtugtog sa pagpa-travel namin sa kay Maria papunta doon sa parish. So yun, medyo malaki yung mga drums kasi malalaking drums yung hiniram namin sa barangay. Yun yung ginamit nila sa festival. Sa Walang Diyos na nagawa namin ng paraan na mahatid doon, matravel namin mula sa barangay hall namin papunta sa chapel. Tapos, lahat ng araw na nabanggit ko simula sa September 7 hanggang sa September 12 sa Friday is may rosary yun every 6 p.m. Proceed tayo sa Saturday. Saturday is yun na yung pag-transfer sa barangay papunta sa parish. Sobrang heavy niya to the point na hindi na ako naka-attend sa mass during
that time kasi bago aalis yung imahe ng Birhen sa barangay namin, sa chapel namin, is nagkaroon ng misa. Hindi ako naka-attend sa kadahilanang ako ang nag-asikaso sa magiging sasakyan sa mga drummers namin. Although may nag-pledge na, pero ako yung nakicommunicate doon kasi family yun sa kasamahan namin sa Neo. So ako yung parang nag-ano doon na kung okay na ba yung sasakyan, saan papunta, kasi yung father ko din, siya din yung magdadrive sa ELF, sa trials na binigay sa amin. Nakakabang pagkakataon, hindi gumana yung ELF. Yung battery niya kailangan pang disaksak. Tapos pag i-start, ang hirap, ba't kaya ganun? Medyo palyado ba? Pero gagana daw yun. Yun, di gumana. Nalobat na yung device na pang tulong pag-boost sa battery. Tapos dumating na yung point na tapos na yung misa. Chat na sa akin yung kasama namin sa Neo na asa na daw yung truck. Paalis na yung yung imahe ng Birhen. Tapos parang kami na lang yung or maghanap na lang ba daw kami ng iba para yun yung maging sakayin ng mga drums namin or instruments namin pang tugtog. Sa awa ng Diyos, yung sinabihan ko yung asawa niya na, Kuya, tapos na daw yung misa, tayo na lang iniintay. Sabi niya, wala, buti niya, chinarge po na namin yung device na yun. Kahit 1 bar pa lang, pati siya mismo, hindi niya alam kung gagana ba yon sa pag-boost ng battery nun. Sawa ng Diyos, pag-start namin kahit malabo na, umandar yung ELF. Tapos just chat ako kaagad na sabi ko, ate, umandar na, pahintay lang saglit, kasi pangatong barangay pa kasi yung pinarkingan ng ELF nila. Tapos pabalik dito sa amin. Sabi ko, pahintay lang ng onte, sabihin mo si father na okay na unti pa on the way na kami. Sa awa ng Diyos, din kami, nakasakay. Hindi na pwedeng i-off yung ELF kasi baka hindi na maka-andar pabalik. Yun yung nangyari na pinakamabigat. Pero whole morning yun, nakain lahat sa pag-serve, sa pag-transition sa Birhen sa barangay, paghatid doon sa parish sa Saturday. Sa afternoon naman is dito na yung activity namin na clean up drive sa barangay Briato. Super challenging din to. Grabe, ngayon ko lang na-realize sobrang challenging pala ng Saturday ko. Kasi sa umpisa, yun na nga yung nangyari. Sa ELF, di na ako nakapagsimba. Tapos sa pag-afternoon naman, around 11 p.m. or 12 p.m. nun, nag-chat na ako sa GC. Kasi yung napag-usapan namin na kailangan lahat ng Parish Youth Council is dumalo sa activity ng cleanup drive. Hindi kasama yung mga barangay youth sa malapit kasi 3 yun. Sa Briato, Caglanipaw, tsaka Mabuhay ng mga youth na maki-coordinate. Tapos kami din na Parish Youth Council, maki-coordinate din or makisama din kami sa activity. Kasi kami nga yung mga officials. So, sa kasamang palad. Tsaka trials din siguro sa akin bilang Parish Youth Leader. Halos lahat ng officers hindi sumama. Hindi sila sumama. Kesyo may mga importanteng mga gawain, ganito ganyan. Yung ending, 3 officers na lang na kasama sa council yung nakapunta doon. Sa dami namin, siguro more or less 30 yung officers namin. Tapos 3 lang galing dito sa amin sa first cluster. Sa second cluster may mga officers din naman doon, pero 2 lang. So basically, 5 officers lang yung nakadalo. So ang daming wala. Marami na akong pumapasok sa isip ko na pupunta pa ba ako? Mismo yung PYC namin, sinabihin ako na wag na lang daw pumunta kasi sobrang unti lang natin, cancel na lang daw natin yung activity, ganun. Kasi yung mga youth din sa mga kalapit na barangay is nag-swimming din, naka-schedule din yung swimming nila that day kasi may festival na nangyari, tapos yung parang celebration nila is schedule for that day. So walang youth sa 2 barangay na nagpakita. Sa iniisip naming sobrang dami namin, in reality, sobrang onti na lang. So, nakakasad. Pero pinilit ko pa din, sabi ko, nilagay ako ni Lord sa position na to para pagserbihan siya sa pamagitan ng mga tao niya. Pero it doesn't mean na kung ayaw ng ibang mga officers
or ng mga tao na maki-join sa activity na minitingan namin na offering din to kay God yung mga ginagawa namin. Dinidedicate ko to or ino-offer ko kay God yung mga activities na ginagawa namin. So, sabi ko, sige kahit wala sila, kasi hindi lang naman yung service ko nakafocus sa kanila lang mismo ng mga tao na yan. Kundi nakafocus ako kay God na napag-usapan na to, alam ni God to na ito yung supposedly gawin that day. Sabi ko, hindi, na ano na kasi, nasabihan na yung SK chairman doon, tsaka pumayag na. So, parang ang pangit din naman sa image namin sa parish youth na hindi kami magpakita, mag-show up, di ba? So, sabi ko, yun. Pero sa kapuso-pusuan ko na parang nakakaya naman sa Diyos. So, yun, tinuloy pa din namin. 3 lang kami nag-travel papunta doon. Tapos, yung host barangay, buti na lang medyo madami sila. Tapos, yung SK chairman doon, yung mga SK doon, tumulong naman. So, naging successful yung activity namin doon sa Saturday. And, proceed tayo sa evening activity ko. Nag-Eucharist kami with Father Hiray. Medyo mabigat din. Maganda yung mga homily at saka sharings doon na magtatapos sa araw ng Sabado. Sunday, syempre, dito nakapagsimba na tayo, mas umaga. Tapos sa convivence, medyo mabigat din yung convivence kasi supposedly isang araw yan eh. Pero bilang PYL Parachute Leader, may nakaschedule kaming activity sa afternoon. So nakakahiya naman na hindi ako umattend doon sa activity namin sa mga youth. So nagpaalam ako na mag-half day lang ako sa Neo. So fast forward sa hapon, ganun din yung nangyari. Parang na-replay lang yung nangyari sa Viriato. Yung host barangay na naman yung nagka-problema. Kasi unang-una, walang may nagpakitang youth sa barangay Balite mismo. So, ang hirap gumalaw kasi walang taga dun. Parang may part na kasalanan ko din kasi yung kasama namin sa Parish Youth Council at the same time kasama ko din sa Neo Catechumenal Way. Tapos sabi ko, maiwan ka muna dito para hindi madami yung aalis sa celebration kasi pangit naman na madaming aalis tapos unti na lang yung matira. Sabi ko, dito ka lang. Ako na bahala dun. Kasi inasahan ko din yung SK chairman nila na sasama kagaya ng ginawa ng sa Beriato, yung SK ng Beriato na sumama talaga siya sa activity, sa pag-lineup drive. Sadly, yung SK chairman sa Balite. Nag-show up naman siya, pinuntahan namin siya sa bahay nila. Pero nakasamang palad, hindi siya sumama kasi may reason na hindi maganda. Yung ending, kami-kami lang. Unti lang, buti nga madami akong nadalang youth dito sa amin. Tapos, yung youth din sa ibang barangay na pumunta, sila Kuya Ford, tapos sila Manolosito, tsaka yung kasama ni Kuya Ford. So, yun, yung matindi pa, yung site na binigay sa amin. Pangit sa pagtaniman ng mga seeds, tsaka delikado din sa amin kasi hindi kami parang taga-bukid ba na makibukid na nagtatanim, nagtatrabaho sa bukid. Kasi yung area tabing tabing kalsada naman. Pero yung bukid na pag pa slope, yung site pa parang hindi inaalagaan ng tao or ng may-ari doon. Walang haras kung tinatawag sa amin. Daming mga matataas na mga damo na di namin alam kung saan dadaan. Wala pa kaming kasamang taga-lugar, taga-barangay Balite. Buti na lang, naalala ko na may unting kalupaan yung pamilya ko doon. Kaya sabi ko sa kanila, doon na lang tayo magtanim sa area namin kahit maliit. Doon safety tayo. Tapos parang doon mas maano pa namin yung plants na mamamonitor kumbaga. Kasi tsaka malapit lang din. Doon sure tayo na safe tayo. For the sake of compliance din para magkaroon kami ng documentation and actual doing the activity is doon na lang kami nagtanim. So basically yun yung nangyari sa week na pinakamabigat sa akin. Kasi first time ko yun eh. Lahat ng yun first time sa Parish Youth. Pero sa Neo medyo na ako doon kasi matagal na din ako sa Neo. So sa next week namin, September 2021, medyo magaan-gaan na lang siguro kasi may experience na kami this week. So, hopefully, rooting to that na much better sana yung next week na activity namin compared sa today. So, yun lang guys. Sana may napulot kayong aral at hopefully ma-inspire at matuto kayo sa mga activities na ginagawa ko sa buhay ko at sa parish namin
tsaka sa Neo. Hopefully, you will find Christ in your life and in your heart. Yun lang. Peace out.